Hello guys, magandang araw po. For today's video, share ko sa inyo yung experience ko kay Mabilis Cash. Mabilis Cash. Ola tayo ngayon. So, before that, please subscribe po sa ating channel. Dito po sinishare ko yung mga personal experience ko na pwedeng may matutunan yung aking mga viewers katulad mo. Thank you. So, for today's video, share ko sa inyo si Mabilis Cash. Legit siya and mada-download siya sa Play Store, Google Play Store. Wala siya sa App Store. Kasi sinubukan ko sa iPhone, sa Apple ko, wala. Hindi siya makita doon. So, na-download ko siya sa Play Store. And mabilis lang mag-apply sa kanya. Mabilis mag-apply. Mabilis lang mag-apply sa kanya. Walang kailangan na payslip. Ang kailangan lang sa kanya is cellphone number. Kasi mag-ano sila doon para sa registration. Tapos, kailangan ng ID. Isang valid ID lang. Pwede na. And then, kailangan din nila ng contact person. Kailangan nila tatlo. And then, mabilis lang ang process kasi pwede lang siguro mga 5 minutes. Kaso pag bagong user ka pa lang, bago ka pa lang nag-apply sa kanila, mababa lang ang offer niya. Pero, nag-offer naman sila ng medyo malaki. Kung makapag-create ka na makapag-build ka na ng credit, ng credit sa kanila. Yung kailangan, syempre, pag nangungutang ka, kailangan magbabayad ka. At, kailangan bayaran mo siya online para hindi ka magkaroon ng malaking interest. So, share ko sa inyo yung aking naging experience sa kanya. Bale, ko pa lang siya, bago lang, sinubukan ko noong nitong May lang na 2025. Sinubukan ko siya, and legit siya guys. Buo mo makukuha or matatanggap yung pera na ilo-loan mo sa kanila. And napakabilis lang mag-approve. Super bilis, mga 2 minutes pagka-approve mo, nandun na kaagad sa GCash mo. Okay. Ang unang na-approve sa akin is 700. Yes, 700. Meron option doon sa app na kung gusto mo daw na tumaas yung i-offer sa'yo or makakuha ng mas mataas na offer, may mga option doon na ilalagay mo daw yung SSS mo, yung pag-ibig, or meron yung sa other loan apps, yung mga ganun. Pero wala akong nilagay doon. Hindi ko kailangan ilagay private yung SSS tsaka pag-ibig, lalo na, di ba? Parang doon na lang tayo, maniguro na lang tayo. By the way, yung unang naging loan ko sa kanya is 700, which is ang maganda sa kanya, hindi 7 days. Legit, hindi siya 7 days. Nung sinubukan ko siya, yung 700 ko is binayaran ko siya in 4 terms. 4 terms yung binigay nila sa akin, 15 days. So, bale, 15 days ang pagitan sa tuwing magbabayad ka sa kanya. And napakabilis kasi pwede mo siyang bayaran through GCash, QR code. O, diba? Walang maraming QR code na lang agad, i-scan mo na lang siya doon, diba? Ganon. So, pagkakuha ko ng 700 na in-offer sa akin, so after 15 days, yung first payment ko. Ngayon, pagkabayad ko, nagulat ako, may panibago akong offer. May panibagong offer. May pa-offer siya. Bago ulit.
Alam nyo, yung in-offer niya sa akin, 1,800. Mismong pagkabayad ko, kasi real time sila, nagbayad ka agad-agad, mag-reflect agad doon sa yung mga payments mo doon sa app. Pagkabayad ko lang ng first payment, in-offeran ako kagad ng 1,800. Syempre, ang lola mo, try diba? Try natin. Si 1,800, 4 terms ulit ang binigay nila sa akin. May 6 terms na doon, pero 4 terms lang kinuha ko. Kasi kinumpute ko pag 6 terms, syempre, mas matagal, mas malaki yung interest. Kaya ngayon, kinuha ko 4 terms. Yung 1,800, kinuha ko. Tapos, kinuha ako. Tapos, binabayaran ko na siya after, same ulit, after 15 days. So, ngayon, almost tapos na ako. Isang payment na lang ako. Tapos ko na siya. Meron pa ako natitirang isang payment. Ngayon, ang nangyari, alam nyo ba, may offer siya ulit. In-offeran ako ulit. Share ko sa inyo. Ang next na offer niya sa akin is 2,300. 2,300 yung offer niya. Maganda lang kasi sa kanya, buo mo makukuha yung hihiramin mo pera. O unti-unti, tumataas talaga siya. Based dito sa experience ko. And maganda lang sa kanya, hindi siya makulit. Hindi siya tawag ng tawag. Pero may matatanggap kang notification before, mga 5 days before. Pero magme-message lang, ganun lang. Hindi siya yung tawag ng tawag, text ng text, hindi. Papaalala lang siya. Pero hindi ko pa rin alam kung mabutan ka ng due date. Kasi hindi ako nagbabayad ako ulit. 1 week pa lang or 5 days at least nagbabayad na talaga ako. So, ito ngayon, in-offer niya sa akin na 2,300. Hindi ko siya gagamitin. Hindi ko siya gagamitin kasi wala naman akong paggagamitan eh. Kung sinubukan ko lang siya. Pero hindi ko masasabi na hindi na kasi pang emergency siya. Pang pecha de peligro. Malay mo, diba? Bigla mong kailanganin ng pera tapos wala ka pang sahod. Parang ganon. Kasi yung, tingnan natin, pakita ko sa inyo. Yung 2,300, kung kukunin ko siya is, ayan yung mga payment niya. 6 terms ang binibigay nila sa akin na offer. 6 terms, tapos 485 ang bawat payment. Every 15 days. So, i-compute nyo na lang guys kung okay ba sa inyo, kunin nyo, mga ganun. Pero wag nyo asahan talaga na malaki agad yung offer. Pagka first loan mo, mababa lang talaga kasi sa akin 700 lang eh. Ito pang third na offer nila. So, to sa akin 2,300 tapos 6 terms. Ang bayaran mo is 485 every 15 days in 6 na hulog. So, yun. So, maganda siya, legit. Hindi siya maharas. Iwan ko lang kasi hindi ko pa rin naman nasubukan na mag-late payments at palaging advance. So, pero sa tingin ko mabait siya. Kaya, pwede nyo siyang gamitin. Pwede kayong mag-download. Isang ID lang. Tapos, subukan nyo. Diba? Tapos, paalala lang. Syempre, kapag ka nangutang ka, be a responsible borrower. Kailangan magbayad para hindi ka magkakaproblema at makakaulit ka pa. Diba? So, yun lang for today's video. Thank you for watching. Bye!